Television, beloved preacher, Richard Palmones. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mahina yung praise the Lord niyo. Praise the Lord. Yung busog na praise the Lord. Yung pinagpalang praise the Lord. Yung masiglang praise the Lord. May kagalakan na praise the Lord. Tagumpay nga praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Minsan pa tayo binuhay ulit ng ating Panginoon. Itaas yung kamay, mga minamahal, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, thank you so much, Lord, for the great opportunity privilege today, this 4 days of crusade, this holiday, this Sunday, that we're celebrating the Word. Thank you so much that you bring here safe to the proceeding prayer of the beloved pastor and the prophet and all beloved Almeida children, Lord. I beseech you, God, please forgive us, Father. It's so heart and mind, because blessed before sight, Lord. And when the humble servant to deliver with love message to the brethren, I bind Satan, cast out hindrances, unbelief, and doubts right now. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Baltayo poan, mga minamahal. First of all, the highest praise, glory, and thanksgiving, and majesty only to our loving God, our dear Savior. Give double honor and respect to our dearly beloved double evangelist, Willis Almeida, the time prophet of our loving God. And we must remember and cherish the blessed memories and precious teaching our beloved son, Pastor Lina Kuman Almeida, and all beloved children, the whole blessed Almeida family. And we're so lucky that until now, nakapiling po natin ang beloved baby Bimat, Baby Princess. Salamat po. Hanggang ngayon nagsama-sama pa rin po tayo. Mga minamahal. Ang lahat nandito, mga minamahal, magandang hapon sa inyong lahat. Yung maligaya. Hindi sila maligaya ba kayo? Pag maligaya, dapat malakas kayo mag-praise the Lord. Malakas kayo mag-hallelujah. Malakas kayo magpalakpak. Yun ang taong masigla, maligaya. Walang kalungkutan sa puso. Dahil sa araw na to, mga minamahal, ang 4 na araw krusada, tagumpay, the victory came from our Lord Jesus Christ. To the first prayer of the beloved pastor, in time prophet, of a living God, pinagpala tayo. We're so blessed. Lucky to be a part of this ministry. Sa araw tong sanlibutan, nagdiriwang sila ng ginatawag na Resurrection Day. Amen ba? Amen ba? Ano ba sa Tagalog yung resurrection? Bagabuhay naman muli. Pasensya na kayo kasi Bisaya ako eh. Ilonggo, Cebuano, Tagalog, hindi magaintindihan na. Kaya minsan nag-i-English ako ng kinamatis. Kasi mahirapan ako ma-express ng Tagalog kasi Bisaya at Ilonggo halo-halo na eh. Kaya pasensya na kayo, kahit mali, tanggapin nyo na lang. Kasi importante tayo magkaintindihan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa araw na to, ang aking mensahe po ay, what is Easter? What is the main Easter? Easter Sunday ngayon, or Resurrection Day of Jesus. Mga minamahal, sabi dito, Easter is one of the central holidays or holy days of Christianity. It honors the resurrection of Jesus 3 days after his death by crucifixion, so for many Christian churches. Ang Easter, pagkabuhuli ng ating Panginoon, ito po'y isang central holiday. Alam nyo ba yung holiday? Siyempre, pag holiday, libre ka, wala kang trabaho. Amen ba? So, di ang tawag. Then, holy day. Sa sanlibutan, holiday. Sa Kristiyano, holy
day. Banal na araw, ang araw na to para sa mga Kristiyano. Holy day. Nandito tayo sa sambahan dahil itong araw na to ay banal na araw sa mga Kristiyano. Dahil bakit? Nabuhay naman muli ang ating Panginoon sa kanilang reliyon. Pero sa atin, holy day. Bakit? Araw-araw ang Diyos buhay sa ating mga puso, mga minamahal. Mapalakpakan ba natin ang Diyos? Everybody serves the Lord. Easter is the conclusion to the Lenten season of devoted prayer, fasting, and penitence. Alam mo bang penitence? Yung pagpenitensya. Pagsakripisyo. Amen? Iba dyan, nagpapapako sa cross. Iba yan, nilalatigo yung mga katawan. Iba dyan, lumuluhod pa galing ng simula pintuan ng simbahan hanggang altar. The offer penitence. Ibig sabihin, penitensya kung sa katsila pa. Amen. Amen. Sa Tagalog, sakripisyo yon. Sinasakripisyo ang katawan mo, you beating your body, you hang your body in the tree, like our dear Jesus. Hindi naman, no need of that. They want some for all, minsanan lang. Binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak at ibinsanan na siya nagsakripisyo sa cross. Siya po ang nag-ako ng lahat nating mga kasalanan. So hindi na kailangan nga tayo magpapako pa. Hindi na kailangan tayo magparusa ng sarili natin. Simple lang ang inopen ng Diyos na kaligtasan sa bawat tao. Simple lang. You have to accept the Lord, believe His word, and accept Him as your personal Savior and Lord of your life. Then you must be born again and serve the Lord, and you have to repent all your sin with a godly repentance. Strong determination to turn away from sin and turn to a living God. Yun lang kasimple. Then, you go to church on Sunday, Wednesday, and Friday. Ngayon, yung totoong Kristiyano, sabi dito, Easter is the joyful katuwaan. Conclusion of the Lenten season of devoted prayer, fasting, and penitence. Kaya tama yung ginawa nyo sa Baguio City, yung araw ng Lenten season, kayo po'y nagkrusada. Totoo, naging tamang meaning ng hanggang yon Easter Sunday. Tama yung ginawa niyo. Amen ba? Joyful conclusion to the Lenten season of devoted prayer and fasting and penitence. Kaya pinagpala, maraming naligtas na maluluwa. Amen ba? Maraming mga tao hindi naniwala ng Panginoon, ibang reliyon, hindi naniwala ng Panginoon na nabuhay mulit sa mga patay. Sabi lang, hanggang ngayon, iba, hinihintay pa lang ang kapanglakan ng Panginoon. Hinihintay pa nila. They're waiting for the Messiah. Iba naman, hindi kami naniwala nga ang Panginoon na ba nabuhay sa matay kasi tao lang siya. Ulang siya. Ang iba naman, ang Diyos nila talagang yung Ama, ang Panginoon ginawa lang junior. Marami na eh. Ang ilang Diyos, iba. Yung Jehovah. Ang Panginoong Hesus, ginawa lang Jehovah Junior. Amen. Iba-iba, no? Iba-iba. Tinuro sa atin ng Diyos sa magitan ng Biblia at ginamit ang ating dearly beloved pastor, really the end-time prophet of our loving God. By means of prayer and fasting, 10 times binalik-balik basa ang Biblia, hindi siya nagkamali. Dahil bakit po? He's anointed by the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who teaches us, to guide us, and to reveal us the things to come in our life. Dito napakaswerte natin. Kaya umpisa na kilala natin ang Panginoon na totoong Diyos, si Jesucristo sa magitan ng ministeryo ng Diyos Bukosaid. At we taught and we learned from the preaching, teaching of beloved Son Pastor Mamalir and beloved Pastor. Nandito ngayon tayo.
Totoo doktrina. Totoong Diyos. Kung ang Panginoon namatay, He suffered in the cross of Calvary. And He died in the cross. Then He buried. After 3 days, He risen from the dead. Resurrected. Dahil sabi ng ibang mga reliyon sa Biblia, mismo sa Apostol Paul lang sabi, in 1 Corinthians chapter 15, verse 19, kaya hindi pakibasa. Dito po aklat ng unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 19. Kung ang buhay lamang ng taong ito, tayo'y nagsisiasa kay Kristo, ay tayo'y sa lahat ng mga tao ang lalong kabag-habag. Pakiulit lang. Unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 19. Kung sa lahat ng lamang na ito, tayo'y nagsisiasa kay Kristo, ay tayong sa lahat ng mga tao ay ang lalong kahabag-habag. Kahabag-habag. For in this life only, if we trust in Jesus, all men will become miserable. Totoo po yun. Sa ating kapanahonan, if in this life we trust only and hope in Jesus, all men will be miserable. Yan ang sabi nila. Dahil bakit? Iba yung pagkilala na sa Diyos, hindi ang ating Panginoon. Amen. Ngunit para sa atin, dahil ang Panginoon na buhay muli sa mga patay, kaya hindi na tayo miserable. Hindi na tayo miserable. Yung dating buhay natin miserable ngayon, pinagpapala na ng ating mahal na Panginoon. Because we hope and trust that our Lord Jesus died, buried, and after 3 days, He resurrected and risen from the dead. That's why our hope will become victory. Not miserable. Kaya may patunay dito sa Biblia, ginatawag nilang Jesus vindication. Ano yung ibig sabihin yan? Vindicated. Ang ibig sabihin, pinatunayan. Amen? Pinagtibay. Pinanindigan. Vindicated. Pinagtibay. Pinanindigan nga ang Diyos totoo talaga na buhay muli sa mga matay. Sa mga patay. At yan po ang ating blessed hope ngayon. Ano ating blessed hope? Yung pagbalik, the second coming of our Lord Jesus Christ. We have now the blessed hope because ang Panginoon nabuhay muli sa mga patay at siya po'y umbakyat, He ascended to heaven, bumalik sa kanyang trono as God the Father. At ngayon nangako siya. Let not your heart be troubled. Believe in me. In my Father's house, there are many mansions. Amen. When I come again, I will get you all. Sa aking pagbabalik, kunin ko kayong lahat. Kaya hindi nabuhay ang muli ang Panginoon sa mga matay. Wala siyang pangako na babalik. Bakit? Hindi siya bumalik sa kanyang kaharian. Kung nga siya nabuhay muli sa mga patay, kaya bumalik sa langit, He ascended to heaven, and He promised to us that He will come again. Sa aking pagbabalik, kunin ko kayong lahat. Kung saan ako maparoon, andun din kayo. Isama na kayo. Sa aking mansion sa kalangitan, in my Father's house, there are many mansion. Sa lupa may mansion ka na, sa langit may mansion na, pinagpala ka. Ngayon lalo ka rin pinagpapala, kung sa lupa wala kang mansion, sa langit may mansion ka pa rin. Ibig sabihin, yung paglilingkod sa Diyos walang talo. Pero pagpapala, sa lupa wala kang mansion, pagpatuloy ka, pagbalik ang Diyos, may mansion ka naman sa langit. Kung may mansion ka lang yun, marami na kang mansion. Dapat ipamigay mo na yung mansion mo.
Amen? Amen. Sinong may mansion dito, itaas yung kamay. Brad, may mansion ka? Di, nagtaas ka ng kamay. Amen? Ulitin ko. Sinong may mansion dito, itaas yung kamay. Nahiya eh. Hindi ko naman hingiin yun. Amen ba? Ibig sabihin patunay, pinagtibay, nga ang Diyos na pinaglentong buhay, nagpapayaman. Ang maging mayaman, huwag mo lang ibigin yung pera. Yung basama, mayaman ka na, iniibig mo yung pera, hindi ka nagbibigay ng tithes and offering. Amen. Hindi ka pa sumasamba. Kasi nabisi ka na sa pera eh. Kasi ang tao pang maraming pera, maraming negosyo, hindi na makasamba. Kasi busy ako sa transaksyon ko, may mga parinig darating, may transaksyon kami, milyon ang usapan namin. Kaya Lord, pasensya ka na, hindi na muna ako makasamba ng Sunday, sa Wibis na lang. Eh wala naman simbang Wibis. Amen. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Huwag niyong ibigin yung salapi. Because the love of money is the root of all evil. Kahit gaano ka kayaman, pinagpala ka na. Kung magkumpiyansa ka, hindi mo mabantayan. First of all, unahin mo palagi ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Tandaan yung salita, and all these things shall be added unto you. Hindi ka bibigyan ng Diyos, kundi added. Iba yung word niya, give and add. Kasi bakit? Mayroon na tayo. Kaya unahin mo pang Panginoon, dadagdagan niya pa. Nagbigay ka ngayon, nabawasan yung budget mo. Kaya nagbigay ka, dadagdagan ko. Ibabalik ng Diyos. Because my God shall supply all our needs according to His riches in glory by our Lord. Kaya hindi po pwede, hindi ka payamanin ng Diyos. Kung nagbibilang ka na ng sasakyan, papapala yan. Ipamigay mo na sa church. Amen. Huwag niyo ipamigay sa preacher. Ibakal manglamig. Di na magpure, di na magpasting kasi kasakay lang sa wheels. Ibigay sa church. Pag sa church, so hindi niya pwede angkinin. Amen. Kaya ibigay mo sa angkinin yun, binigay sa akin ng kapatiran yun, brad. I-restore ko sa pangalan, delikado po yun. Baga maging businessman na siya. Baka maging bayan sila siya. Kaya sabi niya, grabe pagpapala eh. Supati ka, binigyan ako. Sa akin na yun. Yun ang mahirap. Biro na to. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dahil prayer ng ating mahal na pastor, Mama Dear, pagpapalain ang gawain. Pagpapalain yung mga manggagawa na nagpapagal, naghihirap, nagtitiis kasama natin beloved parents the Lord. Natural po yun. Kasi yung mga preacher hindi pinagpapala, makita mo kawawa naman. Kaya kung nakita yung mataba ako, baka sabihin hindi ako nagpapas. Pagpapala yon. Kasi pag nakita niyo mga preacher payat, sabihin niyo baka may sakit yun. Baka may high blood, baka may insomnia, hindi makatulog. Kawawa naman. Amen. So, pag makita mo na mataba naman yung preacher, sabihin niyo, yung fasting, kain na kain lang yan. No? So, hindi natin maintindihan minsan. Amen. Diba, Sip, mataba. Di ba kasabihin nyo, hindi nagpapasting yun. Brother Sip, ilang araw ka nagpapasting? 2 araw lang? Ha? Sa isang linggo? 2 beses mo? Mataba pa rin. Amen. Kanina, hanggang umaga, hanggang yun, kape pala ininom ko eh. Pero malakas pa rin. Makapangyarihan. Labi pa si Richard, mataba rin. Lahat matataba eh. Ipinagpabala. Dahil bunga ng prayer ng propita ng Diyos. Si Bayat. Brother, ha? Anong pangalan? Hindi ko maintindihan.
Brother Birds, baka kulang ka lang sa kain, Brother Birds. Kaya magbigay kayo para makakain ng tuloy yung mga manggagawa. Amen. Amen. So, yun ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Hindi po pwede natin ibaliwala yung blessing ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Dahil pinatunayan pinagtibay, pinanindigan ng Diyos natin na buhay muli sa mga matay. May pangako ang Diyos na pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi nga pagpapalain tayo, hindi totoo ng Diyos na buhay muli sa mga patay. Di wala po tayong tagumpay, wala siya, hindi totoo. Pero kay totoo ang Diyos na buhay sa mga matay, may pag-asa na po tayo. We have hope in Christ. Because He coming again to get us all. Dalhin tayo sa langit, yun ang ating blessed hope. We are always waiting. We are always hoping. And we are always looking for that blessed hope, the appearing of our great God and Savior Jesus Christ in the air. Anytime now, babalik ang ating Panginoon. Nagsama-sama tayo ngayon. Yan ang gusto ng Diyos. We have to walk in the light, for He is in the light. We have fellowship one with another. The blood of Jesus Christ cleans us from all our sins. Magsama-sama, mag-fellowship tayo, madama natin presensya. Kikilos ang presensya, ang malilinis po tayo sa ating kasalanan sa magitan ng kanyang dugo. Pag dumating ang ating Panginoon, malinis ang puso natin, walang bahid. Sigurado, pag tunog ng trumpet, the last time of God will sound with the voice of the archangel, and we will shall alive and remain, will be caught up together and meet the Lord in the air, and we be with the Lord forevermore. The grave will open, and the dead in Christ shall rise first, and we shall alive and remain, serving the Lord with all sincerity, with all faithfulness, with all obedience and humbleness, always obeying the word of God, following the footstep of the Lord. Pag tunog trumpeta ng Diyos, when the last trump of God will sound, with the voice of the archangel, and we shall alive and remain, we'll hear the voice of the archangel, and we be i-rapture tayo na Diyos. And we be with the Lord forever and forevermore. We shall meet the Lord in the air. Hindi bababago sa lupa, sa alapaap lang. And we shall meet the Lord in the air. Dadalhin tayo ng Diyos sa kanyang kaharian. Siya ang magdadal sa atin sa kanyang kaharian. Sa Biblia, comport yourself one with another by means of this word. And we be with the Lord forever and forevermore. Kaya mapalad kayo mga baguhan na dumalo kayo sa krusada. Pinagpala kayo dahil naging anak ka mo ng Diyos, tanggapin yung paglingkuran siya. Makasama kayo sa royal family God. Pagbalik ng Diyos, kasama kayo sa langit. Itong lupang ito, masusunog ito. Magunaw ito. Grabe nga yung kainit. Summer El Nino, hindi pa po yan ang init. The Bible says, time will come after the Lord sa langit at tiyak. All the things of this earth will be melted. Magbi-melt because of fervent heat. Matutunaw lahat ang lahat ng bagay. Matutunaw lahat. Itong init na to, wala pa yan. Wala pa yan. Everything will be melted because of fervent heat. Wala. Hukan, wala ang makatayo. Masusunog ang lahat. Sa lupa, sunog ka na. How much more kung sa impyerno ka na? Where worms died not, and fires never quenched. Ang uod di mamatay, ang apoy hindi mamamatay. You know, you are being tormented in the flame, day and night in the flame, in the lake of fire.
So ito pa lang sa lupa, Panay nga kayo pamaypay. May walang aircon. Lalo pag sa impyerno kayo. Sa impyerno walang aircon. Life is uncertain. No refrigerator, no air condition sa impyerno. Wala. Kawawa tayo. Ngayon, pinagpala tayo. Pinagpala ba tayo? Pinagpala ba tayo? Naman kalayo pinanggalingan natin, mag-travel ka ng 8 hours, 10 hours, pinagpala tayo. Mas kami ang malayo. Bakit? Mindanao kami. Pero napakalapit lang kami. Nandito kayo ngayon sa iyong harapan. Amen? Amen? Tinistify ko sa akong beloved page, Kuya John, nung isang araw. Paglipad namin sa eroplano, maganda pa. Nakita na, biglang eroplano nag-vibrate. Grabe yung pagka-vibrate. Balang nagkaroon ako ng, hindi ko intindihan kung nervyos ba yun. Parang mato ko yung lamig. Iba na yung ramdaman ko. Ngaya may tumawag yung pilot sa stewardess nga chief. Nag-conversation sila. Wala silang salita. Wala. Sweetheart, puri tayo. Sa harapan kami, first row kami, harapan kami ng mga stewardess. Ng mga crew. Puri na kami, sweetheart ko. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. In the name of salvation, in the name of Jesus. Ang lakas ng puri namin. Yung mga nakamisigaw, puri kayo dyan. Puri. Kanta nga na kanta kami. Walang salita yung mga piloto. Ganun yung aeroplano. Awit kami, awit, paniribig, lulungan mo kami, punta namin, pagyo na crusade, spiritual to, hindi po enjoyment ito, hindi po shopping ito, Lord. Bumili ko pa naman. Lord, sunod na lang malabas to, tulungan mo kami, alisin mo ang vibration ng aeroplano, balik sa normal. Alam ko, in Jesus' name, sabi ng dalawang crew, ano ba yung sinasabi nila? Puri kami na puri. Alam mo, yung puri namin siyan, 3 hours. Nadagdagan pa ng 1 oras ng 15 minutes sa aeroplano. Kaya kalooban niya po ng Panginoon pala, kalooban din. Para madagdagan yung puri namin kasi krusada. Wala kami almusal. Fasting kasi krusada. Then sa nervyos, pagdating namin, sabi ko, Lord, mag-break muna kami. Kasi pa kami ng malayo. Bar Manila to, Baguio. Ako na wala yung nervyos ko. Kasi bakit? Nakalanding na kami. Di ba napakabait ng Panginoon? Napakabait ng Diyos. Kailanman hindi naging masama ang Panginoon. Di ba sabi ng awit? Anong awit na yun? Napakabait ng Diyos. The goodness of God. Kailanman hindi naging masama Panginoon. Siya po'y palaging mabait at mabuti. Amen. Kaya pinagpala tayo. Hindi ko malaman paano ko tapusin yung mensahe ko. Hindi ko mabasa-basa yung sunod na bersikulo. Kasi kami mga preacher pag tumayo dito, hindi yung karunungan namin. Bumubuo kami ng outline, ng outline namin. Pero pagdating dito, magulat kami, iba na. Kasi hindi kami nagsasalita. We're just only a spokesman by the Lord. Siya nagsasalita para sa inyo. I am the one who speak to you. Sabi ng Panginoon, not ours. Hindi po kami. To prove that our God is really good in our life. Everybody say, praise the Lord. Ang gagawin na lang natin, mga minamahal, last verse talaga ito. Psalms 133, verse 1. Psalms 133, verse 1, pakibasa. Mga awit, kabanatang 133, ang talatay 1. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Pabalakpakan po natin ang ating Panginoon.
Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Dito tayo ngayon. Ang ibang galing pa ng Pangasinan, galing pa ng main church. Manila, galing pa ng Ilocos at mayroon pa dito. Kami galing pa ng Mindanao. Nandito tayo. Sabi nila, behold, how good and how it is for brethren to dwell. Unity meaning the quality of being united into one. Unity, the quality of being united into one. Kaya nag-isa tayo lahat dito ngayon. Malayong pinanggalingan natin. Dahil gusto ng Diyos, lahat tayo magkaisa. Babalik ng Panginoon. Nawa, walang magwatak-watak. Walang mag-divide. Walang kanya-kanya. Lahat nating plano, isipan, isa lang. Bless the Lord for the God of the church, of every one of us. Because unity is a quality of being united into one. Because we are one body of Christ and member in particular. Naglagay ang Diyos sa iglesia, apostles, prophet, pastor, teachers, evangelist, for the perfecting of the saints. Pamaperpekto, maganap ang mga Kristiyano. Kaya sa iglesia natin, pinagpala tayo dahil our dearly beloved pastor, he's not only but he is a prophet. He is an apostle. He is our pastor because the pastor who cares the sheep. He is an evangelist. He called him by the Lord as an evangelist. Go and preach the gospel throughout the world. Season out of season, preach the gospel. Grabing kahirapan ng ating beloved parents the Lord. Since they meet the Lord, nakilala, grabing trials. You know that already. 11 years, till 12 years, ang grabing sakripisyo. Tinawag sa maging evangelist, grabing kahirapan. Hanggang maraming naliligtas, naging pastor siya sa iglesia natin. He is the anointing power, the wisdom from the Lord giving to him to become an apostle of the church. A prophet. Ang propeta, kung Diyos sa iglesia, doon nire-rebel sa propeta. Kaya hindi ko natin malapas hindi sa propeta, hindi basta-basta umakyat sa talipahulo. Because the Lord speak to him. Go and preach the gospel, bring good tidings to the Abusaya people, and to pray all the hostages. Grabe ng trial sa church natin, still, hanggang ngayon, nanatili tayo. The Lord beloved pastor. The fivefold ministry is in the person of mga pastor. Sa kanya lahat. Marami pastor lang sila. Hindi sila apostle. Iba yan ang apostle lang. Hindi sila propeta. Iba nagpa-evangelist. Pero hindi naman evangelist. Narinig nyo kayo sa mga television, may pastor, magaling, ano nangyari? Diba? So, sa huling panahon, pinapahayag ng Diyos kung sino ang totoong pastor, ang totoong apostle, sino totoong propeta, sino totoong teacher, to care the sheep. Pinapakita na ngayon. Malaking mga simbahan, maraming mga membro, mga panubgad din daw sila, mga pastor. Ano nangyari? Makita yung media, kumakalat yung mga pangalan nila. The worst that they made. Pero ang Diyos mo ko said, ang ating mga pastor,
Ano nakita ng tao sa buong daigdig? The goodness of God in our ministry, in our beloved pastor, stand pastor now, blessed Almeida family. Throughout the three Philippines worldwide, nakita natin paano bago ang Jesus Miracle Crusade. By the goodness of God, the mercy of God, the kindness of God, the love of God, always be with us in this ministry. Maminal ulitin ko. Behold, how good and pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. The quality of being united into one. So when church is one body, may 5 kaministeryo sa atin. That is the factors of the church. Apostle, pastor, teachers, pastor. That is the factors of the church. And the element of the church. Workings of miracles. Gift of healing. Helps. Government. Sa church by government. May helps, mga pagtulong. Working of miracles. Gift of healing. Diversities of tongues. That is the factors and the element of the church. Pag wala yan sa iglesia, hindi matawag na iglesia. Then yung dadalhin sa langit, iglesia, buo, united into one. Buo ang factors and element of the church. Last verse, Ephesians 5:27. Nakikinig ba kayo? Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanata 5, talata 27, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati at walang dungis o kulubot man o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Palakpakan po natin, Diyos. That He might present it to Himself. A glorious, holy church, not having spot or wrinkles or any such things, but that it should be holy and without blemishes. Yun ang dadalhin sa langit. Kung may mga blemishes ka, may mga wrinkles ka pa, may mga spot-spot ka pa, may mga bagay-bagay nga hindi nakakalugod sa Diyos, hindi ka makaakyat sa langit. Hindi ka maging kandidato sa rapture. Kaya hindi lang yung pagsamba, pagbibigay, kasama po yon. The 5 major roles of the Christian is to worship the Lord. Sambahin mo Diyos. You must to be holy. Importante yan. Because holiness, no one can see the Lord. It should be holy because our God that was holy. Then you have to give your tithes and offering. Go and preach the gospel, the Great Commission. Amen? Righteousness. Paglingkuran natin ang Diyos upang pagdating ng panahon, pagtunog ng trumpita, automatically, our mortal body, our corruptible body will be torn, will be changed into immortal body, into incorruptible body. At lilipad tayo papuntang langit. Kasi immortal ka na, katulad ka na ng anghel. In the moment, in the twinkling of an eye, we shall be changed. We shall be changed. That is the mystery of the Lord. If we hear the trumpet with the shout of the archangel, then after that, trumpet of God, the calling of God, the roll call of God, automatically, we are all changed. Magbabago tayo. Kung wala kang bahid, wala kang kapintasan, banal ka, at wala kang blemishes.
you shall be changed. This corruptible body, mawasak na katawan. Corruptible ang tawag yun, mawawasak, madudurog. Sa simpleng istorya, mortal body, may kamatayan. Will be changed into immortal body, into incorruptible body. Hindi na madudurog. Mabubuo! Lilipad tayo sa alapaap. Sinong gustong sumama doon? Ulitin. Sinong marapture? Gusto nyo marapture? Tito, gusto nyo marapture? Jan, gusto nyo marapture? Sa may CR, parang ayaw lang marapture. Palagi lang sa CR, din nag-concentrate. Dito sa harapan, gusto nyo marapture? Kayo dito. Sinong ayaw marapture? Tahimik. Gayet ako, ayaw ko hindi marapture. Nangangaral tayo. Kailangan lahat tayo. Pagbalik ng Diyos, marapture tayo. We'll be caught up together with the Lord in the air. And we'll be with the Lord forever and forevermore. Itong lupa, yung mga mansion nyo, hindi nyo na makita. Yung mga lupa nyong malalapan, hindi nyo na mapakinabangan. Yung mga kotse nyo na marami, hindi nyo na mapakinabangan. Ha? Ganun po. Spiritual kasi tayo. Why we are here? Dahil gusto natin langit. Yung material na bagay, pangalawa na lang. If you have a desire, you have to desire to enter heaven and will go to the Lord during the rapture. Not always desire to be a millionaire, to become rich and well-to-do, pangalawa lang yan. Mas importante, what you have earned now, you must to be sufficient for that. Na baka makasamba ka, makapalit ka ng pagkain, makabayad ka ng upa, makapagkurudo ka, especially, first of all, makapagbigay ka sa gawain ng Diyos. Yun lang. Kung pagpalain ka, pagpalain. Hindi masama po yun. Basta, huwag mo ibigin yung mga material na bagay. Di wala tayong madala ang material na bagay sa langit. Wala madala. Useless ang lahat ng bagay. So, madala natin sa langit yung ating nagawang mabuti. Sa paglingkod sa Diyos, yun lang ang madala sa langit. We can present it to the Lord without spot, without wrinkles, it should be holy and without blemish. Tayo, yung mga bahay natin, material nga bagay, maiwanan natin. Amen ba? Kaya pinagpala tayo sa lahat na nagpapala. Hindi na sayang yung pagpunta natin pagdating ng 4 days crusade. If you send much money for gasoline, for your fare, wala yan. Nagbigay pa kayo? Baka mayroon pang hindi nagbigay yan. Nagtago kanina pag uikot ng upring cloth, magbigay na. Kaya hindi kayo pagpapalain. Maya, magbigay pa kayo ng pledges. Lahat, para pagpalain kayo. Ni Sir Richard, napakaraming gastusan. Grabing gastusan. Kami gastusan pa. Hindi kami makauwi sa Cagayan. Pag hindi kayo magbigay ng maraming pledges. Ako, prangka ko magsalita. Kaya hindi natin madala sa langit ang ating pera. Hindi mo madala sa langit ang iyong Rolls Royce. Hindi madala. Ang madala natin yung ginawa nating mabuti. Amen? Sa mga bisita, sa mga baguhan, nakahabol pa kayo ng pamasahe papuntang langit. Ang ating ticket pa langit, ang iyong panampalataya sa araw na to. Ang iyong pagtanggap sa ating Panginoon. Your acceptance to the Lord, your faith to the Lord, your sincerity to the Lord, your humility to the Lord. That is your ticket papuntang langit. As we sing, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga bisita, dalhin nyo sa gitna. Mga kapatiran, gusto mo ma-revive, mabalik ang presensya sa puso mo.
Meditate the goodness and promises of God today. Huwag kang matakot, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Shout unto God with a voice of triumph. We have to warn and touch the heart of God today. Abutin po natin ang puso ng Diyos. Thank you for giving to Yes. time of life and the Thank you, Lord, for giving to for giving to the Lord. I am so glad you Awitan natin Diyos sa lahat. Marunong umawit at kumanta. To Lord, you give thanks with all our heart. giving From our heart. time of life like the Thank you, Lord, for the great salvation. to the Lord. I am so glad you Hallelujah. Mahal kayo ng Panginoon. Dream I went to heaven. Damahin niyo ang pag-ibig ng Diyos. Damahin niyo ang pag-ibig ng Diyos. We walked upon the streets of gold. Meditate the goodness of God in your life. Beside the crystal sea. We heard the angels singing. There's someone called your name. In turn they saw this young man, and he was smiling as he came. Hallelujah. And he said, well, Praise the you Lord. may not know me now, Jesus. till the seventh grade. You used to teach my son when I was only 8. When every week you would say the prayer. Itaas yung kamay, puri natin.